Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kaibigan, kababayan, welcome back sa inyong paboritong programa tuwing Sabado, ang Kaya Mo Yan sa DZRH. Mainit! Pabatiin ko muna ating mga partner. Andyan sa studio, syempre, unang-una ang nasa kanyang lugar, partner Cory Quirino. Partner. Magandang hapon po mga kababayan, isang mainit na hello sa ating lahat. At andyan ata sa main studios ng Yes. DZRH, partner Emer. Happy Sabado. Ang sarap-sarap dito. Ang lamig. Ay, nakakainit ka naman. Ang ganda-ganda dito. Ayos. Formal ako kasi darating ang sekretary ng DTI. Oo. Ako. Talagang ginawa mong special, ha? Siyempre. Ginawa mong special, partner, ang episode na ito kay Secretary Fred Pascual, ha? Of Talaga, course, Emer, ha? Talaga naman. Ating brother yan sa ating communities. Pero bagong lahat, ha? Gusto ko lang sabihin, napakainit ng panahon, sa totoo lang. Okay. At dahil nga dyan, nagpalabas na nga ng warning ang Department of Health. Ha? Nagpalabas na warning ang Department of Health na nako, kailangan maging maingat at naaring magdulot ng matinding sakit ang heat stroke, heat exhaustion, at heat cramps. No? At dahil dyan, sa isang advisory na inisyu ng DOH, ay ang mga simptomas pala nito, partner Cory, partner Emer. Yes. Ay fatigue, dizziness, headache, vomiting, and lightheadedness. Nako. Ang heat stroke na sinasabing nangyayari after prolonged heat exposure ay nagkakadulot ng loss of consciousness, confusion, or seizure na siyang maaring maging deadly kung hindi ito pag-ingatan. No. Yan. Uy, delikado. At dahil dyan, sinasabi ng DOH na ang first aid measure ay kaagad ma-i-apply sa mga makaka-experience ng cramps, heat exhaustion, at heat stroke. Una-una, ang sinasabing nakakatanggap o nakakaramdam niyan ay ilipat sa malamig na area at medyo mahangin na area. Pangalawa, yung suot niyan, dapat tanggalin at lagyan ng cold compress, ice pack, cold water, cold wet cloth, i-apply sa balat, lalo na sa ulo, sa mukha, sa lieg, sa kilikili, sa wrist, ankle at groin. Yan. Ilang mga measures na preventive measures ito ay ang pag-inom ng napakaraming tubig. Siguro dapat, Cory, ang dosage doble, no? Doble ang dosage pag mainit. Hindi lang 12 glasses, Cory. More than that, no? At uminom ng iced tea, soda, coffee, alcohol drinks, at bawasan ang exposure sa labas ng bahay at sa labas between 10 a.m. and 4 p.m. Gumamit din ng sunburn at mga sunblock at mga hats, umbrellas at sunblock, at gumamit ng maluwag na suot na mga damit. Yan. Importante yan. Hindi biro talaga ang init ngayon. Ingat-ingat po mga kababayan, ingat-ingat. At syempre, maliban dyan, itong Department of Agrarian Reform, alam natin, nakatanggap na naman ng rice and corn farmers sa Bohol ng machinery mula sa Department of Agrarian Reform. Wow. Yan. Sa iniulat ng DAR, farm machines na kakahalagang 1.5 million ay na-turnover ng DAR sa mga rice at corn farmers ng dalawang agrarian reform
beneficiaries. At ito ay ang Basakan Irrigators Association of Bayongan na natanggap ng 40 horsepower 4-wheel drive tractor, at ang Corazon San Miguel Farmers Association na natanggap ng tractor, a trailer at mechanical rice thresher. Dalawa dito ay binigyan din ng Climate Resiliency Farm Productivity Support project being implemented by the DAR. Yes. Ayon kay DAR Regional Director Leo Villarreal, ang farm machines ay bahagi ng effort ng DAR para ma-boost ang agrarian reform beneficiaries' grain production at ma-modernize ang rice and corn farming sa Bohol. Ayon kay Villarreal, ang farm implements ay magsisilbi sa 300 farmers dahil ang makinang ito ay mechanized at farming ay mapapadali at mapapabilis. Mapapa-improve din ang kanilang ani at ang kanilang income. Para ma-increase ang ARB membership, sinabi ni Assistant Secretary DAR, Assistant Secretary Barilio Mendez, na nanguna sa farm turnover machineries, ay kailangan ng 2 cooperatives ay maging diligent para kumbinsin ang mga farmers na sumama sa kanilang mga cooperative. Sinabi ni Mendez na ang DAR can only provide additional support services para sa growing ARB membership. Iniling din niya na ang beneficiaries ay mag-establish ng operations of the farm tractor, thresher at ibang equipment para mapabuti ang increase ang kanilang income at ng kanilang members. Bago mag-turnover, nag-conduct din sila ng farmer members to familiarize them with the proper use and maintenance of farm machineries. Yan. Maraming salamat kay Wow. Secretary Conrad Estrella Yo. sa patuloy na pagtulong sa mga agrarian reform beneficiaries. Yeah. At sa mga farmers. Yan ang mga talagang- balita mga sa araw na ito, Emer. Ang galing. Yes, no? Malaking lalo na ngayon na medyo mainit din, apektado rin ang ating mga farmers, pero yan ang pinakamainit na balita mula sa Department of Agrarian Reform at sa inyo ng DZRH. Kaya mo yan. Okay, so oras nating 4:15 ng hapon. Wag na nating pahintayin at magbe-break na tayo. Partner Renner at Para Dr. mabilis. Tony kasi nakaabang na ang napakasipag at napaka-batang-bata. Ba? Kasing puti ng buhok ko. Mamaya-maya ng konti, makakausap natin si Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual pagkalipas ng ilang mga paalala. Standby po mga kababayan. Right.